Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Kahapon po ay nag-guest si Tony Gonzaga dyan sa Itbulaga. Nagkaroon pa nga ng hula-hulaan kung sino yung kanilang guest. Kasi sabi nila may mag-guest sa dating host ng Itbulaga. So maraming nanghula. Ako nga, mali hula ko Tatlo yung hula ko, sabi ko Christine Jacob, Pia Guanyo, Ruby Rodriguez, sablay lahat. So, ang dating host pala na kanilang surprise nung Sabado ay walang iba kundi si Tony Gonzaga. So, marami namang natuwa sa pag-guest ni Tony Gonzaga. Pero, nako mga kababayan, marami rin ang nagalit. Marami ang hindi nakagustuhan yung pag-guest ni Tony Gonzaga dyan sa Itbulaga. Dito nga lang sa sa video ko mga kababayan ay may mga nag-comment na hindi sila natuwa nang nag-guest itong si Tony Gonzaga dyan sa Itbulaga. So ito babasahin ko mga kababayan. Ito nga ilan sa mga comments dito sa aking ipinost na video. Sabi nila, "Sus, bad day for me seeing Tony Gonzaga." At ito pa, dahil nga merong mga nagko-comment ng hindi maganda, sabi ng ating kababayan, "Time heal all wounds. Forgiveness and peace matters." Sabi niya, sinugot siya ng isa nating kababayan, "Forgiveness is given to those who ask for it." So, parang sinasabi ng ating kababayan na dapat, ito tapos na yung nakaraan, baka pwede namang kalimutan na, magpatawaran na. Sabi naman ng isa, yung pagpapatawad, ibinibigay yan dun sa taong humingi ng tawad. Hindi mo ibibigay yung pagpapatawad sa taong hindi naman humingi ng tawad. So yan yung mga ilan sa mga sagutan dito sa comment section ng aking video. Ay naku, mali ang kuha. Ayan mga kababayan, malas, masama ugali, traidor. O hindi muna ako manonood ng Itbulaga. Ayun yung sabi ng isa nating kababayan. At ito pa mga kababayan, ito pa yung ilan sa mga naging sagutan. "Everyone is welcome to guest in Itbulaga. Walang masamang tinapay sa TVJ at Dabarkads. Naging Dabarkads din si Miss Tony Gonzaga for a while before her move to ABS-CBN. Yes, Miss Gonzaga is even more lovelier and flawless. Sana all. I enjoyed watching Gimme 5. Congratulations to Miss Tony and Mr. Pepe." Tapos sinagot siya ng isa nating kababayan. "Tinawag natin ni Joey De Leon na ingrata etong si Tony Gonzaga nang iwan niya ang Itbulaga." So, ibig sabihin mga kababayan matagal na yung panahon na yon nang iniwan ni Tony Gonzaga itong Itbulaga at lumipat sa ABS-CBN, pero marami pa rin ang hindi nakakalimot sa nangyari. Gaya na ito, pero yung tagal ng panahon na, pero sinabi nung ating kababayan, tinawag nga ni Joey De Leon na ingrata yan Tapos sasabihin mo, welcome lahat, mag-guest sa Itbulaga, walang masamang tinapay. So ganito yung ganito mga kababayan yung mga nangyayari. Ito yung mga nakikita ko rito. At ito, meron pa nagsabi dito, "Pass na sa Itbulaga." Pass na. Ayoko na muna sa Itbulaga. Dahil dito kay Tony Gonzaga. Sa dami nang nagalit dyan kay Tony, baka masira yung ratings ng Itbulaga. Kasi alam niyo mga kababayan, dami talaga nagalit kay Tony Gonzaga Balikan natin yung sa Itbulaga siya dati, lumipat siya sa ABS-CBN. Siyempre marami nagalit na mga taga-sunod o taga-panood ng Itbulaga. At marami nagalit siyempre ng mga legit na barkads. At pagkatapos naman, nung nandun na siya sa ABS-CBN, naging host siya ng yung Pinoy Big Brother. Ang nangyari nung dumating ang eleksyon, sinuporta ni Tony Gonzaga si Bongbong Marcos. Imagine mga kababayan si Tony Gonzaga nasa ABS-CBN na mayroong sariling kandidato.
ABS-CBN supported Leni Robredo. Alright? Pero ang ginawa ni Tony Gonzaga, mas sinuportahan niya itong si Bongbong Marcos. Ngayon, ano nangyari? Nag-resign siya sa Pinoy Big Brother. Ito si Tony Gonzaga talagang humataw sa pagkampanya kay Bongbong Marcos. O pagkatapos nun, ano nangyari? Cancelled si Tony Gonzaga. Marami siya mga proyekto na hindi tinangkilik. Ano mga nangyari noon? Meron silang pelikula ni Henyo Master Joey De Leon, yung My Teacher. O ano nangyari? Flop. Nadamay pa si Joey De Leon eh. Nadamay talaga si Joey De Leon eh. Ano pa? Nag-endorso si Tony Gonzaga ng Shopee. Ano nangyari? Cancelled. At ang pagkakaalam ko, hindi ata tinuloy ng Shopee yung endorsement ni Tony Gonzaga. Ayun ang pagkakaalam ko At meron din concert si Tony Gonzaga. Ano ba yung concert niya? Yung I Am Tony. Ano nangyari? Marami nanood. Kasi yung mga ticket binili ni Ninong. Yung mga tickets binili ni Ninong. Tapos pati si nanay, si Mami Pinty, bumili rin ng tickets. At kumalat nga yan sa social media na ito si Mami Pinty, talaga suportado niya ang kanyang anak, bumili ng libo-libong tickets at ipinamigay para lang mapuno itong Araneta dun sa concert na I Am Tony. Ano pa nangyari? Ano pa nangyaring pag-cancel? Ito pong AMBS2. Etong All TV. Merong programa dyan si Tony Gonzaga. Yung kanyang Tony Talks. Ano nangyari? Di ba nagsara? Walang gustong mag-guest dyan kay Tony Gonzaga dyan sa kanyang programang Tony Talks sa All TV. Sino-sino ba yung mga kilala niya mga artista? Halos lahat yan taga ABS-CBN. Walang gustong mag-guest kay Tony Gonzaga dahil dun sa pagsuporta niya kay Marcos instead of supporting Leni Robredo. Na-cancel si Tony Gonzaga. So hanggang naalis sila, talagang naalis sila, nag-stop yung programa. At tuluyan na talagang naalis diyan sa All TV. At ngayon, may mga guest si Tony Gonzaga, ang mga kadalasan niya mga guest, mga vloggers na. Pero wala siyang nakukuhang mga bigatin at mga talagang magagaling na artista galing sa ABS-CBN. Yung mga kaibigan niya dati dyan sa ABS-CBN, wala talaga, hindi na siya sinuportahan. So, yan yung pinagdaanan ni Tony Gonzaga. Marami talaga nagalit sa kanya. Pati nga daw tong si Joey De Leon, nagalit daw kay Tony Gonzaga nung panahon na umalis si Tony dyan sa Itbulaga. So, hindi naman natin may tatago. Kaya sabi tuloy ng ating mga kababayan, sa dami ng galit dyan, baka pati ratings ng Itbulaga masira. Ayan. Si most powerful girl pala, not interested. Ayan mga kababayan alam niyo yung nagko-comment dito. Mga legit lover cards to eh. Kung titingnan ko yung mga mga pangalan nila, ito yung kadalasang nakikita ko na nagko-comment dito sa ating YouTube channel maging sa Facebook. Mga legit lover cards to mga kababayan. Pero hindi sila masaya na nag-guest itong si Tony Gonzaga dito sa Itbulaga. Ito, merong nagsalita, wag naman kayo ganyan, sana kung sinong minahal ng TVJ, tanggapin na lang natin, past is past na tayo. Ayusin na natin sa puso natin, o alisin na natin sa puso natin ang sama ng loob o galit natin sa tao. Mga Pilipino tayo at isang Diyos natin ang gusto ng Diyos sa ikasisiya niya at magmahalan tayo. Sabi naman nung mga galit kay Tony, pero sumanib siya sa Unitibs. Correct. Pag kumampi sa mali, no way, nagaya ni Isko, no way na rin. Damay na si Isko. So, grabe mga kababayan Grabe itong nababasa ko.
Ay, naku, not interested sa pa-surprise guest nila kung yung most powerful celebrity. Masabi naman ng iba, di ka naman pinipilit manood, pwede ka naman dun sa tahanan pinasara. Ito mga kababayan, nabiruin nyo parehas tong legit na barkads. Pero nag-aaway dahil kay Tony Gonzaga. Sabi nga, hindi nga ako nanood, bukas na lang uli. Sige, manood ka bukas. Ito, parehas legit na barkads, parehas nagmamahal sa TVJ, pero nag-aaway dahil dito kay Tony Gonzaga. Wag na, baka babagsak yung ratings ng Itbulaga. Parang ayoko nang manood ng Itbulaga. Diyan na kasi si most powerful girl. True. Ayan, wag na lang. Kakatamad na pag ganyan. Grabe, grabe. Grabe mga kababayan, biruin nyo. Ilang comment lang yung nilalampasan ko. Tapos, para bang mas marami yung nakikita ko na galit. Baka malasin pa, never again. O TG lang pala. So, alam nyo mga kababayan, sa totoo lang ang nakakapag-iwalay sa magandang samahan ay politika. Pagdating sa politika, kahit mga legit na barkads nag-aaway-away. Sino ba nagagalit dito kay Tony Gonzaga? Ito lang naman napakasimple. Yung mga ayaw kay BBM. Yun lang yun. Huwag na natin pag-usapan si Lenny, huwag na natin pag-usapan si Isko. Ang mga nagagalit kay Tony Gonzaga ay mga hindi sumuporta kay Bongbong Marcos. Hindi na usapan dito yung wala nang usapan sa showbiz, pinag-usapan na rito yung galit nila dito kay Tony Gonzaga nung panahon ng eleksyon. Nagalit sila kasi nga sinuportahan ni Tony G etong si Bongbong Marcos at hindi yung si Lenny Robredo at hindi si Isko Moreno at hindi si Tito Soto. Malamang so marami din siguro mga mga legit barkads na nagalit dito kay Tony G kasi nga tumakbo si Tito Soto di ba, na vice president pero sinuportahan nila sino? Sara Duterte. Kasi binitbit ni Marcos. So marami ring legit barkads na hanggang ngayon galit pa rin kay Tony Gonzaga. At syempre, mas lalo na yung mga kapamilya. Galit na galit kay Tony Gonzaga kasi instead na suportahan si Lenny, sinuportahan si Bongbong. Ito namang sa mga Isko niya naman, talaga nga hindi nila suportahan si Tony kasi suportado nila si Isko. So, yan, ganyan kagulo ang politika mga kababayan. Dahil sa nangyari nung election 2022, galit pa rin sila kay Tony Gonzaga. Kaya nga nang nandyan si Tony G, sabi nila, alis na ako sa E80. Kung kukunin nila si Tony G, wag na. Ayoko na sa Itbulaga. Diba? So, ganyan katindi ang epekto ng politika dito sa ating bansa. So, tayo naman, hindi natin sila pwedeng diktahan kung ano gusto nila. Kung nagagalit sila kay Tony Gonzaga, wala tayong magagawa. Diba? Kasi masakit yung ginawa ni Tony Gonzaga sa kanila At dito naman sa parte ng Tito Vic and Joey, sa tingin ko, nakamove na sila. Walang masamang tinapay sa TVJ. Nilayasan mo kami dati, lumipat ka si ABS-CBN, desisyon mo yan, sige. Nirip mo yung consequences. Sinuporta mo si Bongbong Marcos, you reap the consequences. Pero kung magigis ka rito at magpo-promote ka ng pelikula mo, okay lang sa amin. Okay lang kay Tito Sen, kay Bossing, kay Henyo Master. Kahit na nung panahon na eleksyon, ang sinuportahan niya hindi si Tito Sen, kundi si Sara Duterte at si Bongbong Marcos. Diba? Okay na yun, tapos na yun Diba? Ngayon kung ako tatanungin ninyo, okay lang na mag-promote si Tony G. Pero kung mag-host, wag na lang. Wag na lang. Para ka lang si Anjo Maraming issue. Baka maraming magalit na dabarkads kapag kinuha nilang host itong si Tony Gonzaga, which I doubt it naman. Mukhang hindi naman mag-apply uli bilang host itong si Tony Gonzaga dyan sa Itbulaga. Nag-guess lang talaga siya kasi meron siyang pinopromote na pelikula. Pero iba talaga, grabe yung sama ng loob. Grabe yung galit nila, pero yung magpo-promote lang. Sabi nila, ayoko na manood ng Itbulaga. Pass muna ako sa Itbulaga kasi nandiyan si Tony G.
O, di ba? Mabigat yung puso nila. So, ayan po ang nagagawa ng politika. Kaya itong darating na election 2025, malamang mga kababayan, baka pare-parehas mga legit Dabarkads mag-aaway-away, magkakahiwa-hiwalay. Kasi ngayon pa lang, alam nyo, nararamdaman ko na ganun na mangyayari. Kasi iba-iba yung pananaw natin eh. Iba-iba yung mga opinion natin eh. Di ba? Pagdating sa showbiz, pagdating din sa politika. Pero basta payo ko lang sa inyo, sana wag nyo nang ipagsama yung politika sa showbiz. Kasi magkaiba po talaga yan eh. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila. To ay sa ibang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.